Ganun ho, yun ho ang kagandahan pag kami may record na kayo sa CIC. Lalo kung maganda. Nako, sabi ko sa inyo, kayo ho mananawa. Baka kayo na ho tumanggi. No? Sasabihin nyo, ayoko na, marami utang pa ako. Talaga hong maraming offers na darating. Ano po, kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, alagaan nyo po ang inyong credit standing. May nagtanong sa akin, boss, ako po kasi may due sa hapon. Hindi ko pa po masettle till now. Tapos, sabi nila, dadalhin na daw nila ngayon ang record ko sa CIC. Possible ba yon? Kahit hindi ka pa naman matagal na hindi nakakabayad. Thanks. Alright. Maraming salamat po sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin, no? Itong katanungan na ito, no? So bago lilinawin ko lang ho muna, no? Hindi ho basta-basta kasi let's say for example, itong OLA na to is submitting entity, no? Hindi ho porkit nag-pass due kayo ngayon, no? Hindi kayo nakabayad ngayon, bukas mare-report na kayo basic information. Hindi ho ganoon. May cut-off po yan, no? Meron hong iseset na cut-off sa inyo, ang CIC, kung kailan kayo po pwedeng magpadala ng listahan sa kanila ng basic information. Okay? Para yun ay ma-upload nila sa kanilang system. Hindi ho basta-basta yon. Hindi ho po kasi masyadong matrabaho pagka pa isa-isa. Okay? So, ginawan ho ng sistema ng CIC na ang pag-upload po is may cut-off. Okay? Para ho lang maliwanag, ha? Tapos, balikan ho natin yung sinasabi ko na hindi nga ho submitting entity. Kasi para ho ang isang lending, financing, or even bank, no, ay makapag-submit, no, sa CIC ng basic information, dapat maging miyembro muna sila. Okay? Ngayon kasi ganito yan, no? Ayon ho sa KISA, ang KISA ho kasi is batas ho yan nagtayo ho sila ng tinayo nila ang CIC, Credit Information Corporation, no, para ho may centralized na lagakan ng mga information po, no, or basic information nung mga tawag dito mga nanghihiram, okay, sa mga lending, financing, and even sa banks po. Okay? So, isa lang po yung lagakan. No? Ito po ang CIC, ang Credit Information Corporation. So, batas po siya. No? Dapat po yan required lahat po ng bangko, lending, at saka financing companies na magbigay po ng basic information ng kanilang mga kliyente. Pwedeng bad record, pwedeng good record. Okay, yun po ang kagandahan mo kasi sa CIC, good and bad nasa kanila. So, ang sa CIC kasi maganda dahil negative tsaka positive. So, ibig sabihin, kung maganda record mo, kita ka nila. Pagka pangit ng record mo, kita ka pa rin nila. Okay, so ibatas po yan, no? Sa ngayon kasi hindi pa lahat talaga nagre-report, no? Hindi pa sila lahat submitting entity, no? May mga ilan-ilan po, no? Hindi pa lahat talaga ng financing, lending, bangko, and even OLAS, no? Hindi pa ho lahat yan nagsasubmit, okay? At hindi pa miyembro. Pero darating ho ang araw, panahon, no? Na i-implement po yan kasi batas yan Okay? Kailangan ho talaga yan na kaya ho nung nakalagay doon, no? Lahat ho ng financing or financial institution magsasubmit ho ng basic information. Kasi sila ho ang repository, lagakan, no? Nitong mga information ng mga nanghihiram. Okay? Importante po kasi yan, no? Para sa akin lalo, no? Kasi kung maganda ang record mo, makikita nung mga ibang mga miyembro din. Kung pangit, makikita din. Di ba? So, kumbaga, hindi magiging bulag yung mga nahiraman mo dati, no, kung paano kanila ngayon pahihiramin ngayon. Okay? Sana ho na gets nyo, paano ko ba siya Okay, ganito. For example, ako po, no, nanghiram
sa isang lending company. Okay. Kung maganda po ang naging ang payment history ko, lalabas po yan sa CIC. Okay? Ngayon, pag nag-apply ho ako sa iba pang financial institution or financing institution, excuse me po, makikita ho ngayon nila yon. So, papahiramin ho nila ako mas maganda. Kumbaga, mas maganda siguro magiging offer. Kasi nakita nila maganda ho yung payment history ko eh. Di ba? Yun ho ang kagandahan na naidudulot no pagka ho submitting entity ang lending financing or bangko sa CIC. No, pag maganda ho. Ngayon, syempre meron ding bad side yun. Pagka hindi ka naman maayos magbayad, definitely pag manghihiram ka sa iba at nakita no ng mga accessing entity na hindi ka mahusay magbayad, there's a possibility na hindi ka makahiram sa kanila. Or makahiram ka man sa kanila, baka hindi ganun kalaki ang maipahiram sa inyo. Okay? Importante ho kasi na malaman natin to. Lalong-lalo na ho, kagaya niyan, pinantatakot po ng mga abusadong online lending apps itong Credit Information Corporation. No, na pag hindi kayo nakabayad, kagaya niya, no, dadalhin na raw nila. No, yung inyong yung inyong record no sa CIC. O, buti na lang ho, na-check ko siya. Pagka-check ko po, hindi ho siya submitting entity. At hindi nga ho siya accessing eh. So, ibig sabihin, hindi ho siya miyembro. Hindi pa siya nagparehistro sa CIC. Which is dapat nagparehistro po sila. Importante ho kasi yan. Kasi batas po yan. Ginawa ho yung batas. No? So, sabi nga ho nila na darating ho ang panahon na lahat po ng lending, financing, at bangko po ay magpaparehistro na o magiging miyembro na po ng CIC. No? Kasi ho, ang kagandahan ho dyan is, kumbaga, hindi bulag yung mga hehiraman nyo. No? Kumbaga, mapapahiram ho kayo ayon talaga dun sa estado po ninyo. Kasi sa ngayon ho, kagaya niyan, hindi ho siya miyembro. No? Hindi siya nagsasubmit ng record. So ngayon, may mga financing, lending, tsaka bangko na napapahiram ngayon. Yung may mga unpaid, no, dun sa mga abusadong online lending apps. Okay? So, wala sila ngayong idea kung papahiramin ka ba o hindi. No? So, ang lalabas ngayon diyan, wala kayong record na na nakahiram kayo. Ang mahirap pa naman ho ngayon kasi, sabi nga sa inyo, 'di ba? Alagaan niyo ho ang credit standing po ninyo. No, para kayo magkaroon ng magandang credit standing is simulan nyo po sa pagsisave. Okay? Kasi pag hindi kayo pagka wala kayong record sa CIC, ibig sabihin niyan hindi pa kayo nakakapangutang. So ibig sabihin fresh kayo. Virgin kumbaga. Okay? Wala kayong marka, wala kayong record. Kasi hindi nga kayo sinasubmit eh. 'Di ba? So ngayon, pagka kayo nag-apply ngayon sa ibang lending, financing, tsaka bangko, maaari kayong mabigyan at maaaring lalong hindi kayo mabigyan. Kasi wala pa nga kayong credit. Kumbaga wala kayong status pa. Bago pa lang kayo. Paano ba yun? New to credit, parang ganon. Bago sa credit. So, kadimitan ho kasi ng mga kumpanya, hindi ho nagbibigay sa mga baguhan sa pagpangungutang. Kasi, unang-una, aminin na ho natin, no? Sa Pilipinas kasi, hindi naman ho tinuturo sa eskwelahan yan, no? Ang number 1 na nagtuturo sa atin yan, magulang ho natin. Okay, kalimitan naman nun. Ang mga magulang natin, hindi naman ho alam yun. Di ba? Not unless talaga, yung magulang mo, magaling talaga mag-handle ng pera, paano ho kung hindi? Di ba? So, yun ho yung isang dahilan, kaya ho, yung iba nababaon sa utang, no? Kumbaga walang financial literacy. Okay? So ngayon, para ho ma-build nyo yung inyo credit standing, no? Magsimula ho kayo mag-save. No? Simulan nyo sa 1,000 pesos, no? Tapos every payday, let's say 100, 200, tatanggapin naman ho yan eh. Okay? Ngayon, no? Pagka nakita ho ng bangko, nagsisave to. Ma-offeran nga ng credit card. Yun ang unang i-offer eh. Kasi ang
Hindi, ang negosyo ho ng bangko, hindi ho yung sa paglalagak nyo ng pera, yung pagsisave, hindi ho. Ang negosyo ho ng bangko is magpautang. Okay, number one ho yun. Hindi ho sila kumikita doon sa pagpapasave. At kumikita ho sila sa pagpapautang. So, pag nakita ngayon ng bangko nagsisave ka, so meron ka na ngayong lalapitan ka ngayon yan o kuha ka credit card. Okay. So, doon na ho magsisimula no, na magkaroon kayo ng credit status. Okay? Kumbaga, nabigyan kayo, na-approvean kayo, di ba? Pag na-approvean ho kayo at ginamit yung credit card at maganda po ang payment nyo, maganda ho ang credit standing nyo. So ngayon, kung gusto nyo manghiram ng medyo malaki-laki, let's say 50,000, punta kayo sa bangko. Oh, pahihiramin kayo nun. Or, depende ho kung magkano papahiram sa inyo, ayon sa credit standing po ninyo. No? Ganun ho, yun ho ang kagandahan pag kami, may record na kayo sa CIC. Lalo kung maganda. Nako, sabi ko sa inyo, kayo ho mananawa, baka kayo na ho tumanggi. No? Sasabihin nyo, ayoko na, marami utang pa ako. Talaga hong maraming offers na darating. Ano po, kaya ako, lagi kong sinasabi sa inyo, alagaan nyo po ang inyong credit standing. No? Wag ho kayong mabighani o wag ho kayong wag nyo pagpapansinin tong mga abusadong online lending apps. Ano po, bukod ho kasi sa napakaliit na nung halaga na mahihiram nyo sa kanila, ang isipan ng termino, 7 days. Alain, buti sana kung 15 days yan baka sakaling maniwala pa ako Di ba? O 30 days. Hindi. 7 days. O, kung saan ka nakakita nagpapautang 7 days. Bukod dun, pagkalaki-laki nung kinakaltas at ang laki-laki pa nung interest. Di ba? O. Sasabihin nila, tingnan mga kalokohan pautay ka 1,000. Ang makukuha mo na lang, magkano? 500. Kalahati na kagad ng tinanggal. O, tapos, sa 1,000, within 7 days, ibabalik mo siya, may tubo pa yun. Kalimitan, ng titing, 10% per day. O, diba? Para kumuha ng maso, pinalo mo sa ulo mo Diba? Hindi nakatulong sa'yo yun. Tapos pagka dumating yung due date mo, actually 1 day, 2 days, 3 days bago yung due date, basisingilin ka na. Hindi pagpapaalala ang ginagawa, sinisingil ka. Bibigyan ka pa ng hanggang anong oras. May cut-off pa sila. O, pag hindi mo nasunod yung cut-off, or di kaya hindi mo sinagad yung telepono mo, tatawagan lahat ng mga nanakaw nila na ang mga contact details sa'yo, di ba? Ganon ka walang yayang mga yan. Kaya, sabi ko sa inyo, huwag nyo silang tangkilikin. Wag ho. Nako, mapapahamak lang ho kayo. Di ho ba? May mga legitimate ho na mga online lending apps. No? Kasi ganito yan, huwag kayong masyadong malito, no? Ang kasi yan, kaya ho nagkaroon ng online lending apps. No? Kasi mayroon tayong tinatawag na recorded online lending platforms. No, ang benefit po kasi ng mga recorded online lending platforms, pwede silang mag-advertise using online at pwede rin silang mag-process ng loan using online. Okay? Mga traditional lending din po 'yan. No, nagkaroon lang po ng access sa online. No, pero kailangan po yan is rehistrado kayo sa SEC. Kumbaga, nakapag-apply kayo na po pwede kayo as recorded online na lending platform. Kaya lang matagal na hong nahinto yun. Okay? Hindi ho lahat ng lending financing recorded online lending platform. Okay? Maliwanag po. Tapos dalawang klase po yan, app-based tsaka web-based. Yung app-based, ito yung tinatakil natin ngayon, itong mga abusado na to. Kalimitan pala. 90% yata ng mga online lending apps abusado. O yan, yung mga bugok na yan. O. Tapos yung web-based po. O. Yung app-based kasi, yung probability na manakawang ka ng details, no, is napakalaki. Kasi may mga malware. Yung web-based po, no, wala hong nakawan niya. Kasi nasa web nila kumbaga, ang basihan nyo is yung web. So, kung ano lang yung mga data na ibibigay nyo sa kanila,
o details at saka kung anong dokumento lang ibigay nyo, yun lang ho makukuha nila. Hindi nila makukuha yung mga contact list nyo. No, yun ho ang pinagkaiba niya, no? Malaki ho ang benefit nun. No? Kaya kung natatandaan niyo po yung niya no, ni Kajani, ni janitor, no? Ni-report niya yung nakaraan na revoke ang lisensya, wala na siya dun sa listahan ng mga registered online lending platform. So nabawasan na siya, updated na po siya ngayon. Dati yun alam ko nasa 140 o 141. Parang ngayon yata is nasa 113 or something, hindi ko masyadong matandaan. Okay, pero nabawasan na ho siya. So ngayon, hindi pa ho nag-aabiso si SEC kung magdadagdag ba sila o hindi na, o hanggang doon na lang siya. Okay? So sana ho maliwanag yun, no? At sana rin ho, naliwanagan kayo dito sa bugok na online lending apps na to. So ako, ang lagi ko lang sasabihin sa inyo, pag may nahiram kayo dyan sa mga yan, mag-ipon, tapos bayaran. Tapos huwag nyo naman tangkilikin. And then, importante ho, i-build nyo po yung inyong credit standing. Importante ho kasi yan. Kasi ho, pag maganda ho ang credit standing po ninyo, nako, kayo na ho mananawa. No, baka tumanggi na kayo sa utang. Ano po? I hope nasagot ko po ito tanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.